Part 2, ng ating manhwa. Galit na galit ang Din at Pasiga na tinanong si Lufan kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para suwayan ang kanyang utos. Lumapit si Tang at pabirong sinabi na sobrang tapang talaga ni Lufan. Idinagdag pa niya na si Din ay mismong tiyuhin ni Shorty Huang at ginagamit nito ang kanyang posisyon para sa pansariling paghihiganti. Hindi natin si Lufan at inamin niyang napansin na rin niya iyon. Pagkatapos, lumingon siya kay Tang at tinanong kung bakit ganoon kalalim ang galit nito sa pamilya Huang. Pinaghinalaan niyang may matinding kasaysayan sa pagitan nila. Sumagot si Tang na may pait sa tinig, ang galit daw niya ay mula sa sakit at hirap na idinulot sa kanya ng pamilyang iyon. Kahit wala siyang kapangyarihang makaganti, hindi kailanman mawawala ang kanyang galit. Nausisa si Lufan kung sakaling magbanggaan ang pamilya Jiang at pamilya Huang, sino ang mas makapangyarihan? Walang alinlangan ang sagot ni Tang, wala raw sa dalawang pamilya ang kayang pantayan ang kapangyarihan ng tiyo ni Lufan. Ipinagmalaki niya na ang tiyo ni Lufan ang pinakamakapangyarihang tao sa buong rehiyon, isang negosyanteng hindi natitinag kanino man. Habang nag-uusap sila, napangiti si Lufan sa mga sinabi ni Tang. Maya-maya, lumabas na sila ng paaralan. Inanyayahan ni Tang si Lufan na kumain ng hapunan sa kanilang bahay. Alam ni Tang na hindi tumatanggi si Lufan sa libreng pagkain, kaya agad itong pumayag. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, hinarang sila ni Huang. Mayabang itong tumayo sa harap nila at sinabing ito na ang huling araw nila sa mundo. Nakangising ipinagmalaki nito na kasama niya si Maang, ang pinakamahusay na mandirigman ni Huang Ta, para tapusin sila. Pagkarinig sa pangalang Huang Tao at Madyang, biglang dumilim ang ekspresyon ni Tang. Napansin ito ni Lufan at agad niyang naisip na may masalimuot na nakaraan si Tang sa mga taong ito. Pagkatapos, binanggit ni Tang ang pangalan ni Huang Ta na may matinding galit, at ipinaliwanag na ito ay kalahating kapatid ni Huang Tianhong at anak ng isang mayamang tycoon sa real estate. Ayon kay Tang, parehong mamamatay tao sina Hong Tao at ang kanyang kapatid. Ibinunyag pa niya na ang mga hayop na iyon ang pumatay sa kanyang ina at lumumpo sa kanyang ama, at si Madyang ay isa sa mga salarin. Hang Tini ay tumawa ng may pangungutya at tinukso si Tang, sinasabing kung ang mga magulang nito ay hindi siya napinsala noon, ano pa kaya ang magagawa ng isang tulad ni Tang. Ipinaliwanag pa niya na ang lahat ng ginawa ng kanyang ama at kapatid ay nararapat lang daw. Nagngingit-ngit si Tang sa galit, ngunit agad siyang hinawakan sa balikat ni Lufan at pinakalma. Pagkatapos ay hinarap ni Lufan si Hang Tini at tinanong kung ano ba talaga ang pakay nila. Nakangisi si Hang Tini at sinabing gaya ng ginawa nila sa ama ni Tang, nandito rin sila para lampuhin sila ngayon. Bago pa man makapagtuloy si Huang Tian ng pagbabanta, bigla na lang sumugod si Lufan at sinakal ito. Agad rumispand ang mga tauhan ni Hang at sinubukang iligtas ang kanilang pinuno, ngunit ginamit ni Lufan si Huang Tian bilang panangga kaya ang lahat ng suntok at sipa ay sa kanya bumagsak. Habang umuungol sa sakit si Huang Tian, lumapit si Maang sa wakas para makipagsabayan. Ngiting-ngiti si Madyang at binalaan si Lufan na mararanasan na nito ang pinakamalakas na suntok sa mundo. Ngunit bago pa man tumama ang kamao ni Madyang, mabilis siyang kino-counter ni Lufan, isang napakatinding sipa sa maselang bahagi ang tumama, dahilan para bumagsak si Maang sa lupa, halos mamilipot sa sakit. Tumingin si Lufan sa kanya at inasar pa ito, sabay sabing, "Oo nga, malakas ang kamao mo, pero mahina pala ang itlog mo." Nang makita ng mga tauhan ni Hang Tian ang taglay na lakas ni Lufan, nag-aatubili na. Ang mga ito, ang dati nilang tapang ay unti-unting nawala. Samantala, pilit bumangon si Maang habang napaungol sa sakit. Pinagtawanan ni Lufan ang reputasyon ng kanilang grupo, sabay sabing kahit gaano pa kasindek ang pangalan ng kanilang gang, ang mga miyembro naman ay puro mahihina. Galit na galit si Madyang at biglang bumunot ng kutsilyo para saksakin si Lufan. Pero sa isang iglap, naaga ni Lufan ang kutsilyo at ginamit ito para gumawa ng mga mabilis na hiwa sa katawan ni Madyang. Nang tumingin si Madyang sa kanyang katawan, wala siyang nakita ni isang sugat, sa halip, napansin niyang punit-punit na ang kanyang damit, hinating eksakto at malinis. Lalong napahiya si Madyang. Sa huli, binalaan siya ni Lufan, "Pag nag-cross ulit ang landas natin, baka hindi ka na makaligtas." Takot na takot,
tumakbo si Majang at ang natitirang mga tauhan ni Hang, bitbit ang kanilang kahihiyan. Habang pinapanood ni Tang ang mga pangyayari, lumingon siya kay Lu Fan at nagpahayag ng pag-aalala na ngayon ay naging kaaway na nila ang parehong Black Force Gang at ang pamilya Hong. Ngunit simpleng kumaibot lang si Lu Fan at sinabing sila ang dapat matakot sa kanya, hindi siya sa kanila. Pagkatapos ay binago niya ang usapan at pinaalala kay Tang ang kanilang napag-usapang hapunan. Kalaunan, dumating sila sa bahay ni Tang at nadatnan nila ang ama nito na natutulog sa sofa, may isang basyong bote ng alak sa tabi. Maingat na ginaising siya ni Tang at sinabi habang papadilat ang ama, na kahit araw-araw itong umiinom at natutulog, maayos at malinis pa rin ang bahay. Napatingin si Luan sa litrato ng isang sundalo sa lamesa. Tinanong niya si Tang kung dating sundalo ba ang kanyang ama. Napansin ni Luan ang pait sa mukha ni Tang, at doon niya naisip na ang ama nito ay tila nawalan na ng direksyon sa buhay at maaaring nakalimutan na kung sino siya noon. Determinado si Luan na alamin ang buong kwento kaya iginiit niyang ikwento ni Tang ang lahat tungkol sa nakaraan nila sa pamilya Huang. Pumayag si Tang at dinala siya sa labas, itinuro ang isang construction site. Ipinaliwanag niya na dating nandoon ang kanilang tahanan, at doon nakatira ang kanyang pamilya. Ngunit si Huang Tianhong raw ay nakakuha ng lupa sa hindi makatarungang mababang presyo gamit ang pandaraya. Nang tumutol ang mga residente, nagkaroon ng marahas na gulo na nagresulta sa maraming nasugatan at namatay. Malungkot na inisip ni Lu Fan na baka isa sa mga biktima ang ina ni Tang, at pinilit pigilan ni Tang ang kanyang luha habang kinukumpirma ito. Dinagdag niya na pati ang kanyang ama ay napinsala, nabalian ng mga binti sa kabuluhan. Dahil sa yaman at impluwensya ng pamilya Hang, natakpan ang buong insidente, at ang utak ng lahat ay si Huang Tao. Ayon kay Tang, malamig na nagpasya si Huang Tao na kung sapat ang bilang ng mga mapapatay, ang iba ay mapipilitang sumuko. Pagbalik nila sa loob ng bahay, nagising na ang ama ni Tang. Napansin nito si Lu Fan at tinanong si Tang kung kaibigan ba niya ito. Nang kinumpirma ito ni Tang, umalis ang kumuha ng pagkain at inumin. Sinamantala ni Luan ang pagkakataon, hinubad ang kanyang jacket at ipinakilala ang sarili. Sinabi niya na gusto niyang makipag-sparring sa isang retiradong sundalo. Natawa ang ama ni Tang at sinabing wala na siyang silbi kundi uminom at matulog. Pero hindi ito ikinatuwa ni Luan, itinuro niya ang litrato ng sundalo at paalala na dating miyembro ito ng isang elite military squad. Tinanong niya kung tuluyan na bang nawala ang dangal ng pagiging sundalo sa puso nito. Sa tinamang damdamin, naningkit ang mata ng ama ni Tang at sa susunod na saglit, pumayag itong makipag-sparring kay Lu Fan. Pag-uwi ni Tang, nadatnan niyang nakaupo ang kanyang ama at si Lu Fan, kapwa pagod pero nakangiti. Ngayon lang niya muling nakita ang ama na tunay na masaya sa napakahabang panahon. Hindi na iwasan ni Tang na makaramdam ng pag-asa na muling maibalik ang sigla sa kanilang buhay. Sinabihan siya ng kanyang ama na gumawa ng masarap na pagkain ngayong araw habang siya naman ay iinom at makikipagkwentuhan sa kanyang kaibigan. Pagkatapos, tinanong ni Uncle Tang si Lu Fan kung naghinay-hinay ba ito sa laban kanina. Nais niya ring malaman kung gaya ba niya ay dating miyembro si Lu Fan ng Sharp Knife Squad. Tumanggi si Lu Fan at sinabing hindi siya mula sa squad na iyon. Nagpatuloy si Uncle Tang sa paghula, iniisip na baka kabilang siya sa ibang elite squad, pero patuloy sa pagtanggi si Lu Fan. Sa huli, sinabi ni Uncle Tang na halos lahat ng elite squad ay nabanggit na niya, ngunit wala ni isa doon ang kinabibilangan ni Lu Fan. Kaya tinanong niya, ibig bang sabihin, ikaw na ang pinaka-elite sa buong bansa? At saka inusisa kung miyembro ba siya ng Wongjiang squad. Doon lang umamin si Lu Fan na tama ang hula niya, ilang buwan siyang nagtrabaho sa squad na iyon. Gulat na gulat si Uncle Tang, dahil buong buhay na raw niyang pinagsikapang makapasok roon pero hindi siya umabot. Samantalang si Lu Fan, sa murang edad, ay naging bahagi na ng elite squad. Tahimik na naisip ni Lu Fan na kung sasabihin pa niyang may mas matindi pa siyang squad na kinabibilangan noon, baka atakehin na sa puso si Uncle Tang. Kaya't pinili niyang huwag nang isiwalat iyon bilang respeto sa ama ng kanyang kaibigan. Pagkatapos, binanggit ni Lu Fan na nalaman niya ang kalagayan ng pamilya ni Uncle Tang mula kay Tang. Tinanong niya kung talagang tinanggap na ni Uncle Tang ang pagkatalo at kung tuluyan na ba niyang isinuko ang paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang asawa. Inamin ni Uncle Tang na kailangan talaga niyang maghiganti,
ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, palagi siyang nabigo laban sa kapangyarihan ng pamilya Hong. Dito sinabi ni Lufan na kaaway rin niya ang pamilya Hong at balak niya itong wasakin. Tiniyak niya kay Uncle Tang na kahit nabigo ito sa mag-isa, hindi sila mabibigo kung magsanib puwersa sila. Naging hopeful si Uncle Tang at tinanong kung may plano ba si Lufan. Kinumpirma ni Luan na meron, at ipinaliwanag na matalino ang plano niya, pero hindi sapat ang lakas lang, kailangan rin nila ng matibay na ebidensya upang tuluyang pabagsakin ang pamilya Hong. Sinabi naman ni Uncle Tang na nakolekta na niya ang lahat ng kailangang ebidensya. Inamin niyang kahit may paghahanda siya, natalo pa rin siya hindi lang dahil sa kapangyarihan ng Hong family, kundi dahil kulang siya sa koneksyon. Pero dahil si Luan ay dating miyembro ng Wong Jiang Squad, naniwala siyang may sapat itong koneksyon at lakas para pabagsakin ang pamilya Hong. Samantala, pinagmamasdan ni Tang ang usapan nila at nagtataka kung ano ang pinag-uusapan na tila napakaseryoso. Kinagabihan, dumating si Mr. Jiang at binisita si Lufan. Pabirong sinabi ni Lufan na parang palaging sinusubaybayan siya ni Mr. Jiang dahil kahit saan siya pumunta ay natutunton siya nito. Inaya siya ni Mr. Jiang na sumakay sa sasakyan. Nagtaka si Lufan kung bakit ang isang multi-billionaire ay sinusundan ng isang estudyanteng matigas ang ulo. Nagbiro pa siya na baka kung may makakita sa kanila, iisipin ay anak siya ni Mr. Jiang na itinago sa publiko. Nagpasalamat si Mr. Jiang kay Lufan sa pagsadyap sa kanyang buhay. Pagkatapos ay sinabi niyang may isa pa siyang pabor na hihilingin, gusto niyang gawing personal bodyguard si Lufan ng kanyang anak. Sa una ay tumanggi si Lufan, ngunit ipinaliwanag ni Jiang Hiten na isang araw lang ang kailangan niya, sa mismong araw ng kaarawan ng kanyang anak. Kapalit nito, bibigyan nila siya ng malaking halaga bilang bayad. Dahil sa kanyang mga problemang pinansyal, tinanggap ni Lufan ang trabaho. Napagtanto niyang sapat na ang bayad upang matustusan ang kanyang gastusin sa loob ng ilang buwan at pambayad ng upa. Pag-uwi ni Lufan, nadatnan niya si Miss Jun na nagtitimpla ng tsaa sa tradisyonal na pamamaraang Chino. Lumapit siya at nagkomento sa hilig nito sa paggawa ng tsaa, sabay kuha ng tasa at ininom ito. Naiinis, sinabi ni Miss Jun na hindi niya iyon inihanda para kay Lufan. Ngunit itinuro ni Lufan na mag-isa lang siyang nakatira at 2 tasa ng tsaa ang nakahanda, ibig sabihin, para sa kanya ang isa. Nag-alok si Lufan na ipatikim kung ano ang lasa ng perpektong tasa ng tsaa. Gamit ang kanyang husay, nagtimpla siya ng tsaa at matapos tikman ni Miss Jun, napansin niya agad ang malaking kaibahan, aminado siyang pang-master ang timpla ni Lufan. Ngunit sinabi ni Lufan na hindi siya isang master ng tsaa, bagkos ay alam lang niya na si Miss Jun ay eksperto sa pagtatago ng mga bagay. Aniya, kahit may talento ito, pinipili nitong huwag ipakita ang tunay na sarili. Ngunit kahit hindi nito sabihin ang mga sikreto niya, ayos lang daw sa kanya. Biglang pinutol ni Miss Jun ang usapan at humiling ng tulong. Tinanong niya kung maaari bang magpanggap si Lufan bilang kanyang nobyo kinabukasan ng gabi. Nagulat si Lufan at humingi ng paliwanag. Ipinaliwanag ni Miss Jun na iyon ay para lamang tanggihan ang isang lalaki at iparamdam dito ang kahihiyan. Kinabukasan habang tumatakbo, nagmuni-muni si Lufan sa mga pangyayari at napagtanto niyang ginagamit lang siya bilang props. Habang abala sa pag-iisip, may napansin siyang 2 lalaki na nagnakaw at tumatakbong palayo. Nakita niyang patungo ang mga ito sa isang malapad na ilog kaya humakbang siya ng malayo at matagumpay na tumalon sa kabilang pampang. Isang nakasaksi ang nagsabi kay Master Jun na may kakaibang tagpo siyang nasaksihan, isang lalaki ang tumalon sa ilog na may lapad na 10 metro. Nabigla si Master Jun. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, sinabi ng isa sa mga magnanakaw, "Wala kang pakialam, bata." Ngunit tiningnan siya ni Luan ng matalim at pinakawalan ang kanyang hockey power, dahilan upang hindi na makagalaw ang lalaki kahit gusto pa nito. Samantala, sumigaw ang kidnapper na nasa loob ng sasakyan, "Bakit ka tumigil? Halika na rito agad. Kailangan na nating umalis." Ngunit mabilis na pinatumba ni Luan ang lalaking nasa loob ng sasakyan gamit ang isang malakas na suntok, dahilan upang yumanig ang buong sasakyan mula sa lakas ng tama. Sa sobrang lakas ng sipa niya, pati loob ng sasakyan ay nayanig, at ang lalaking nasa loob ay nanlilisik ang mata at nanginginig ang tuhod nang dumating ang bodyguard ni Master Jun sa lugar. Napabulalas ang isang babae,
Isang tao lang ang bumura sa lahat ng ito. Tanong ng bodyguard ni Master Jun, nasaan na ang lalaking yun? Sagot ng babae, isa siyang mabait na tao. Pagkatapos niyang ibalik ang anak ko, agad siyang umalis. Gulat pa rin si Master Jun at sinabi niyang isa lang ang kilala niyang tao sa buong bansa na kayang gumawa ng ganoon. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ni Tang kay Lufan na nagbago na ang kanyang ama mula nang makilala siya. Mas naging masaya ito, tumigil sa pag-inom, at nagsimulang mag-ehersisyo. Biro ni Lufan, dapat yata mag-celebrate tayo niyan. Biglang pumasok si Miss Jun at pinatigil sila sa pag-uusap. Ngunit kumandat si Lufan kay Miss Jun, dahilan upang mamula ito. Tinukso ni Tang si Lufan at sinabing ang tapang niya raw dahil nilalandi niya si Miss Jun, gayong halos lahat ng lalaki sa lungsod ay gusto ito. Dagdag pa niya, kung gusto ni Lufan na mapasagot si Miss Jun, nasa dulo siya ng napakahabang pila. Ngunit sa isip ni Lufan, wala naman ng kailangang pila, dahil kahit ginagamit lang siya ni Miss Jun, sa kanya pa rin ito. Pag-uwi ni Lufan, inabutan siya ni Miss Jun ng damit at sinabihang magbihis agad. Pagkatapos magbihis, pabirong sinabi ni Lufan na tila napagmasdan ni Miss Jun ng mabuti ang kanyang katawan kaya eksaktong-eksakto ang sukat ng mga damit. Namula si Miss Jun at sinabihang huwag magsalita ng kalokohan. Pinayuhan din niya si Lufan na magpanggap bilang graduate ng Harvard University at isang milyonaryong negosyante sa party. Pumayag si Lufan, at habang naghihintay, nakatulog siya sa sobrang tagal ni Miss Jun mag-ayos. Makalipas ang 2 oras, lumabas si Miss Jun at agad humingi ng paumanhin sa kanyang pagkaantala. Paliwanag ni Miss Jun na natagalan siya dahil inubos niya ang oras sa pagme-makeup. Nang akmang magbubok si Lufan ng taxi, pinigilan siya ni Miss Jun at paalala na isa siyang milyonaryo, kaya dapat ay may sarili siyang sasakyan. "Oh, ayan na, may sarili ka ng sasakyan," sabi ni Lufan, sabay ngiti. "Miss Jun, ang galing mo rin pala. Nagpabok ka pa ng luxury car. Mukhang galit na galit ka sa lalaking gusto mong tanggihan kaya handa kang gumastos ng ganito kalaki." Ngumiti si Miss Jun at tinanong siya kung siya ba ang magmamaneho. Tawa naman si Lufan at sagot, "Kung eroplano pa yan, ako pa rin ang magdadala." Habang nasa loob ng sasakyan, nag-usap pa sila. Bili ni Miss Jun na huwag siyang tawaging Miss Jun sa harap ng ibang tao. Sa halip, dapat ay tawagin siyang Mangmang. Natuwa si Lufan at tinanong kung sino ba ang lalaki na kinaiinisan niya ng sobra para umabot sa ganitong drama. Napabuntong hininga si Miss Jun at ibinunyag na ang pupuntahan nila ay ang kanyang fiancé, isang spoiled na playboy na pinili ng kanyang mga magulang para sa kanya. Hindi naman nagulat si Lufan. Tanong niya, "Iano naman ngayon kung mayaman siya?" Umiling si Miss Jun at sagot, "Hindi pera ang isyo. Galit lang talaga ako sa kanya." Pagdating nila sa pier, humanga si Lufan sa engranding cruise ship at pabirong sabi, "Mukhang sobrang yaman talaga ng fiancé mo kung kaya niyang ipabok ang ganito karangyang barko." Nilapitan sila ng waiter at magalang na nagtanong kung sino ang lalaking kasama ni Miss Jun. Walang alinlangan na sagot ni Miss Jun, "Boyfriend ko siya." Habang sakay na sila ng barko, natawa si Lufan. "Grabe, ang boyfriend mo ngayon, miyembro ng Sido family, yung isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa kabisera. Baka ipatapon ako sa dagat kapag nalaman nila," biro niya. Nagulat si Miss Jun at tanong, "Paano mo nalaman ang tungkol sa Sido family?" Ngumiti si Lufan. "Yung matandang tindero ng grocery sa may-amin, matabil yun. Lahat alam." Sa mga sandaling yon, dumating na ang fiancé ni Miss Jun, may hawak na bouquet ng bulaklak. Napatingin si Miss Jun sa fiancé niyang may paghamak at diretsahang sinabi, "Ayoko ng bulaklak." Walang kagatol-gatol, itinapon ng lalaki ang dala niyang bouquet at nagdeklara, "Simula ngayon, ayoko na rin ng bulaklak." Hindi natinag, ngumiti pa rin ang fiancé at pinuri si Miss Jun, "Aniya, ang ganda mo ngayon." Inanunsyo rin niya na may hinanda siyang engranding hapunan para sa kanya at inanyayahan siyang sumama. Bago pa makatanggi si Miss Jun, bahagyang tinapik siya ni Lufan at mamulong, "Libre yan, huwag mong sayangin." Napilitan siyang sumang-ayon, ngunit agad nagbago ang ekspresyon ng fiancé. Tiningnan niya si Lufan ng masama at tanong, "Sino ka ba, at bakit mo hawak ang kamay ni Manggam ng matagal?" Matigas ang tono niya habang ipinakilala ang sarili bilang si Domiji.
Sabay banta, tandaan mo ang pangalan ko. Huwag kang lalapit kay Mangum kung ayaw mong pagsisihan yan. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, hinawakan ni Lufan ang palso ni Miji at titig na titig sa kanya. Bawiin mo ang sinabi mo. Kahit si Sido Mangfong, kapatid mo, wala kayong magagawa sa akin, mariin niyang wika. Nanlaki ang mata ni Miji. Paano mo kilala ang kuya ko? Nyutol niyang tanong. Ngumiti si Lufan at sabing, yung matandang tindero ng grocery shop. Lahat alam niya. Sabay dagdag, kung mahal mo ang buhay mo, humingi ka na ng tawad ngayon din. Sa gitna ng tensyon, dumating si Master Jun. Miji, tawag niya, humingi ka ng tawad kay Lufan. Kung hindi dahil sa kapatid mong si Sido Mangfong, matagal ka ng patay. Nagulat si Miss Jun. Lolo, kilala niyo siya. Ganoon din ang reaksyon ni Lufan. Master Jun, anong ginagawa niyo rito? Ngumiti si Master Jun. Pumunta ako para bisitahin ang apo ko. Hindi ko inaasahan na dito kita matatagpuan. Pagkatapos ay tinanong, kamusta ka na, Lufan? Litong-lito pa rin si Miss Jun. Magkakilala kayo. Tumanggaw si Master Jun. Oo, nagtrabaho kami dati. At 2 taon na kitang hinahanap, Lufan. Nang muling nagtagpo sina Master Jun at Lufan, malamig ang ekspresyon ni Lufan nang magsalita siya, tila nanunokso pero may halong pait, naghanap ka sakin, para lang pagtaksilan ulit ako. Sinundan pa niya, imbes na ako ang hanapin mo, dapat yung lalaking nahulog sa bangin at namatay ang inuna mo. Umiling si Master Jun. Maraming beses naming hinanap, pero wala kaming natagpuang bangkay. Umirap si Lufan. Yung bangin na yon, puno ng mababangas na hayop. Malamang kinain na siya. Hindi na nakatiis si Miss Jun. Ano bang pinag-uusapan nyo? Hindi ko na maintindihan to. Sa inis, tumalikod siya. Aalis na ako. Ngunit hindi natinag si Master Jun. Simula nang umalis ka, halos nagkawatak-watek ang team. Wala na ang top 20 fighters natin. Lahat naghihintay pa rin sa'yo. Walang emosyon sa boses ni Lufan. Hindi ako Diyos para iligtas ang lahat. Tumalikod siya. Isa na lang akong normal na high school student. Huwag niyo na akong hanapin. Biglang may lumapit na bodyguard ni Master Jun at pinatong ang kamay sa balikat ni Lufan. Nagsasalita si Master Jun sa'yo. Tapos basta ka na lang lalakad. Hindi pa tapos ang salita, agad siyang itinapon ni Lufan na parang laruan. Nang subukang gumanti ng suntok, mabilis itong iniwasan ni Lufan at saka binigyan ng malakas na counter. Tahimik na sumulyap si Master Jun kay Jiang Tao, ang bodyguard, at sinabing, "Huwag kang matakot. Kahit ipanganak ka ulit ng ilang beses, hinding-hindi mo siya matatalo." Tumahimik ang lahat ng ipaliwanag ni Master Jun ang tungkol sa Wuhan List, isang listahan ng pinakamahuhusay na assassins at sundalo sa buong mundo, pinagsama mula sa iba't ibang bansa. At ang taong nasa harap nyo ngayon, undefeated, at rank 1 sa listahang iyon, ay walang iba kundi ang Demon King, si Luan. Habang nangyayari ito, si Luan ay nasa isang club, umiinom. Tahimik, habang binabagabag ng mga alaala ng kanyang madilim na nakaraan. Naalala niya kung paano silang dalawa ng kanyang kasama ay napadpad sa gilid ng bangin habang tinatangkang makatakas sa isang nakamamatay na sitwasyon. Sa huli, si Lufan lang ang nakaligtas dahil isinakripisyo ng kanyang babaeng kasama ang sarili nito. Tumalon ito upang masiguro ang kaligtasan niya. Ang alaala ay patuloy na nagpapahirap sa kanya, at hirap siyang pigilan ang mga damdaming bumabalot sa kanya. Habang malalim sa pag-iisip, biglang natauhan si Luan nang may bumanggang isang dalagang babae sa kanya, at nabuhusan ng inumin ang kanyang pantalon. Lumingon siya, handang magalit, pero natigilan nang makita ang itsura ng babae, may pasa ang mukha, at puno ng takot ang ekspresyon nito. Agad na nawala ang galit niya, at napalitan ito ng kuryosidad. Napangisi siya at tinanong kung ano ang maitutulong niya, pero bago pa makasagot ang babae, bigla na lang itong lumuhad sa harap niya, pilit na nagtatago. Naguluhan si Luan at nagbiro pa, sinabing hindi pa nga sila nag-uusap ay umaasta na agad ito ng matindi. Desperadong nakiusap ang babae na manatiling tahimik siya at hayaan siyang magtago sandali. Sa mga oras na yon, dumating ang isang grupo ng kalalakihan. Ang kanilang leader, isang nakakatakot na gangster, ay nagsalita sa mapanuyang tono, nagtataka kung saan nagpunta ang babae.
Ipinahayag nitong hindi dapat siya makaligtas anuman ang mangyari. Nang makaalis na ang mga gangster, napangiti si Luan at sinabing wala na ang mga humahabol sa kanya. Pero pabirong idinugtong na kung gusto pa rin itong manatili sa sahig, ayos lang naman, kahit medyo mahirap para sa kanya na magpigil. Agad na tumayo ang babae, halatang nahihiya, at humingi ng paumanhin sa pagkasira ng pantalon niya. Tinuwanan lang ito ni Lufan at sinabing pagtulong sa magagandang babae ay isa sa mga personal niyang hilig. Habang paalis na ang babae, muling napansin siya ng mga gangster at agad siyang sinunggaban. Ang kanilang boss na si Dragon ay napangisi at inutusan ang mga tauhan na kunin ang video mula sa kanya. Isa sa mga gangster ang nagsuggest na haburan siya para tingnan kung itinago niya ang video sa kanyang mga damit. Sa takot, bigla siyang kumapit sa balikat ni Lufan at nakiusap na tulungan siya. Pero bago pa man siya makasagot, agad na siyang kinaladkad ng mga gangster palayo. Lumapit ang isang lalaki kay Lufan at binalaan siyang huwag makialam, sabay sabing kapag nakisawsaw siya, ay tila siya na rin ang naghahanap ng gulo. Mayabang nitong ibinunyag na sila ay miyembro ng Black Force Gang, isang grupo na hindi basta-basta ginagalaw ng mga karaniwang tao. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Lufan. Wala siyang inaksayang sandali, agad niyang sinunggaban ang ulo ng lalaki at walang awa itong binugbog. Malamig ang tono ng kanyang boses nang sabihin niyang minsan na siyang sinira ng Black Force Gang. Aminado siyang balak niya sanang palampasin ang mga ito, pero ngayong muling humarap sila sa kanya, wala ni isa sa kanila ang makakaalis ng hindi sugatan. Napansin na ngayon ni Dragon si Lufan. Naningkit ang kanyang mga mata at tinanong kung anong gang siya kabilang. Inakusahan niya si Lufan ng panggugulo at binalaan na wala itong alam kung anong teritoryo ang pinasok niya. Nagbulungan ang mga tao sa paligid, ang ilan humanga sa tapang ni Lufan, samantalang ang iba'y nag-aalala sa kapahamakang pinasok nito. Kilala si Dragon bilang isa sa 4 na pangunahing kapitan ng Black Force Gang, isang taong may malawak na kapangyarihan at impluwensya. Ang kalabanan siya ay parang pagsusuicide. Kalma pa rin si Dragon nang magsalita. Sinabi niyang hindi siya kailanman ng gulo ng customer, at ayaw niyang magsimula ngayon. Pero malinaw niyang ipinaalam na kung magpapatuloy si Lufan sa panggugulo, hindi siya magdadalawang isip na kumilos, sabay titig ng matalim sa kanya. Tinanong niya ang pangalan nito. Ngumiti si Lufan at sinabing hindi mahalaga ang pangalan niya, pero kung gusto talagang malaman ni Dragon, pwede na rin siyang tawaging Dad. Pagkatapos ay idineklara niyang ang babae ay kanya na ngayong gabi, kaya't imposibleng mapasakamay pa ito ni Dragon. Tungkol naman sa video na pilit nilang kinukuha, tinukso pa sila ni Luan at sinabing meron din siyang kopya. At kung gusto raw talaga nilang maghubad ng tao para maghanap, pwede silang magsimula sa kanya. Masaya pa raw siyang ipakita lahat. Abangan ang susunod na parte ng ating manhwa.